Gusto po ulit natin i-recognize yung mga pamangkin ba o pinsan, Sister Janet? Pinsan, oh, hello. Ano pong pangalan po nung nakaputi? Ivy. Okay. Si Sister Ivy, tsaka si Jane. Pwede ulit palakpakan. Yan. Welcome po kayo sa ating simbahan. At maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Last time po, pinag-usapan po natin yung kayo ba ay na-convince, napatunayan natin na tayo ay mahal ng Panginoon? Amen? So, Ephesians chapter 2, verse 1 to verse number 10. Very good passage. Pero ngayon, dito po sa passage natin, sa text natin, isang text lang, pero napakalalim. Madaling kabisiduhin. Kaya ba natin kabisiduhin? We love Him because He first loved us. Sa Tagalog, mahal natin siya kasi siya yung unang nagmahal sa atin. It is true that we love Him because He first loved us. Now, pinag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng pagmamahal last time, and napatunayan natin na ang Diyos ay mahal tayo. And it is imperative that we really know, ibig sabihin, utos sa atin, how much He loved and loved us. Gaano tayo minahal ng Panginoon? If we ask that question, He stretched His hand and He died. That is the Lord Jesus Christ. Wala nang mas hihigit na pag-ibig dito. Kahit tayo ay mga kaaway niya, tayo ay kanyang minahal. He loved and loved us so that we will love Him more. Tayo ay minahal ng Diyos, and our response is to love Him more. This morning, we will talk about ano yung response natin sa pagmamahal ng Diyos. And very clear, ang response natin, our response to God's love is to love Him. Mahalin siya. Minahal niya tayo, and because of that, mamahalin din natin siya. Ang mga nanay natin, tatay natin, napakahirap po mag-raise ng baby. Tama ba mga nanay, tatay? Parang trying years yan. Yan, si Sophia, 9 months. Mahirap. Kahagapon. Laki ng bukol niyan dito. Nahuhulog sa kama. Lakas eh. Mabuti na lang yung bahay namin. Kahoy yun, Brother Bong. Kahoy. Hindi tiles, hindi semento. Pero laki ng bukol niya dito. Siyempre, magulang ka, nag-aalala ka. Kung magsusuka, kung magtatamlay, hindi naman. Kumakain pa rin ng papel, okay, masigla. Masigla, okay pa. So, mahirap mag-raise ng pamilya. Kaya tayo mga anak, nung tayo ay nagmamatured na, binabalik natin yung pagmamahal sa atin ng ating mga magulang by supporting them. At ang pagmamahal ng Diyos was unconditional. It means, walang anuman sa atin na nakita si Lord para mahalin tayo. Unconditional. Hindi sinabi ng verse na He loved us because we first loved Him. Diba? Minahal tayo ng Diyos kasi minahal natin siya. No, una tayong minahal ng Diyos. Kaya natin siya minamahal. Kung ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay conditional, what do you think sa atin? Unconditional? No. Ang pagmamahal natin sa Diyos, conditional. Bakit? Una niya muna kasi tayong minahal. Walang sino mang tao ang naghahanap sa Diyos, sabi ng Bible. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang unang tatay natin, Adam and Eve, tinalikdan nila ang Panginoon. They disobey God. They don't trust God's word. Pinagkatiwalaan nila, na-deceive sila, pinagkatiwalaan nila ang kanilang sarili. And from Adam, from our first father and from our first mother, hanggang sa kauli-huli ang taong ikamamatay, ang mga tao suwail, walang naghahanap sa Diyos. But dahil unconditional ang pagmamahal ng Diyos, tinagpo niya tayo ng kanyang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig natin sa Kanya, conditional. Kumbaga, kaya natin siya minahal kasi minahal niya muna tayong una. It is conditioned by our knowing that He loved us first. At nagpapasalamat tayo sa pagmamahal ng Panginoon. No one loves God in the true sense who has not first experienced His love. Kaya nung pagtanungin mo yung mga hindi na nanampalataya sa Panginoon, mahal mo ba ang Diyos? Mahirap sila makasagot. Tayo, we are trying to love God because we know that He loved us first. Minahal niya tayong una. Naka-experience tayo ng pagmamahal ng Diyos.
Kaya minamahal natin siya. Sabi ng Bible, kung ikaw ay ginawa ng kabutihan ng Panginoon, masama ba ang ibabalik mo sa Kanya? Clear answer is no. Kung ikaw ay minahal ng Diyos, pagmamahal din ang ating babalik sa Kanya. And the times we love God are the times when we say clearly His love for us. Ang patunay ng pagmamahal sa iyo ng Diyos ay yung pagmabalik mo din ng pagmamahal mo sa Kanya. Kaya lagi kong sinasabi sa mga young people, walang nabigay sa inyo ng flowers kahapon, okay lang yan. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Lord. No problem. In order for us to truly love God, we must know or we need to be assured of His love for us. And last time, Ephesians chapter 2, pinag-aralan po natin. Now, my question is this. Bakit ang mga Kristiyano, they left their first love? Now, I'm talking about first love biblically. Hindi yung first love na nung elementary ka, meron ka naging crush yan yung first love mo, no. Sa Bible, pag sinabing first love, nung nakakilala tayo sa Panginoon, naramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon, and that first true love is to God because we love Him because He first loved us. Yun yung first true love natin, ang Panginoon. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang bahid ng pagkukunwari. Totoo. Kaya totoo din ang pagmamahal natin sa Kanya. Ngunit, bakit maraming mga Kristiyano, sabi ng Revelation chapter 2 verse number 4, sabi ni Jesus Christ, kayong mga simbahan na naririto, Ephesus, yes, ang gagaling nyo sa ministry. Maybe meron silang magandang choir. Maybe meron silang feeding ministry. Maybe ganito yung mga ginagawa nila sa Panginoon. Pero isa ang nagkukulang. Meron kayo nakalimutan. Nalimutan nyo ang inyong first love. And what is our first love? First love to the Lord. The question is, bakit natin nakakalimutan o bakit natin iniiwan ang pagmamahal natin sa Panginoon? Maybe one of the answer is, we lose sight of the cross. When we are saved, this is all we thought about. Kung ikaw ay ligtas, nung una ka naligtas, lagi mo naiisip yung ginawa sa iyo ng Panginoon Kristo, na napakabuti ng Diyos na nakakilala ka sa Kanya. His burial, death, and resurrection. And you thank God for that. But along the way, dadating ang panahon na may mga discouragement, ang kaaway, ang diablo, laging kukulitin yung isip mo, lagi kang isaside sa mga bagay na makakasira ng focus natin sa Panginoon. And then, we lose sight of the cross. Maybe one of the answer is, nakalimutan natin na tayo ay wretched sinners, tayo ay makasalanan when God's unconditional love found us. Nakalimutan natin na tayo ay hell-deserving sinner na ang banal na Diyos, just siya, pairalin niya ang pagiging just. We will all go to heaven, but because He loved us, He chose to love us, dahil tayo makakasalanan, binigay ng Diyos ang kanyang sariling anak, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Maybe we forgot those things. Or, maybe without His wondrous love for us. Now that we are saved and yet still sin. Pag tayo ay nagkakasala pa rin, nakakalimutan natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. So, the problem of the heart of the problem is the problem of the heart. Ang pinakapuso ng problema ay ang problema ng puso. Ang paglilingkod sa Panginoon ay heart issue. Kamusta ang pag-ibig natin sa Panginoon? Sabi ng isang theologian, how little real love there is for God. One chief reason for this is because our hearts are so little occupied with this wondrous love for His people. Nakalimutan natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. The better we are acquainted with His love, its character, fullness, blessedness, and more with our hearts be drawn out in love to Him. The more na alalahanin natin, i-cherish natin yung love ni Lord sa atin, hindi natin makakalimutan ng kanyang pagmamahal. Kaya mga kapatid, kung nakakalimutan natin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, this time, I want to remind you and encourage you, please remember, when you first fall in love, nung ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon, everything parang you're fleeting, everything, it seems like you're breathing heaven's breath. Parang humihinga ka ng hangin, ng atmosphere ng heaven. Heaven came down and glory filled my soul. Masaya ka. Naalala nyo ba yon? Nung tayo ay unang nakakilala sa Panginoon, masayang-masaya tayo. I remember that day, I promise. Nakasakay ako sa jeep.
Masaya. Nagpupunta kami ng church, wala kaming pamasahe. From Binangonan to Karangalan to Cainta, yan po ay 1 hour. Wala kaming pamasahe. Pero masaya kami ng kapatid ko. Why? Paano ka na nakakapunta sa church, pastor? Yung amo ng tatay ko, meron 2 jeep. Babiyahe ng alas 5, alas 6 ng umaga. Sumasabay kami doon para makapunta kami sa church. Pero pagpunta namin sa church, hindi pa bukas yung simbahan. Gutom kami, meron lang kami 10 pesos. Bibili kami ng lugaw, maghahati kami ng kapatid ko. Pero, masaya kami. Bakit? Kasi kami nakakilala sa Panginoon. Naalala ko yung mga ganung pagkakataon. May mga ganun ba tayong alaala? Wala kang pera, pero masaya ka dahil kilala mo si Lord. Nawa, alalahanin natin yung mga ganun. Now, ang sabi ng Bible, okay? Punta tayo sa chapter 4, 1 John chapter 4, verse number 20. Yan. Ito na yung response. Ito yung totoong response natin sa pagmamahal kay Lord. Verse number 20. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung meron mang taong nagsasabi, if any man say, I love God, mahal ko ang Diyos, and hated his brother, kinamumuhian niya ang kanyang kapwa, ang kanyang kapatid, ang mga tao, he is a liar, siya ay sinungaling. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how he can love God, whom he hath not seen? Paano mo sasabihin, mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, ang kapatid mong nakikita mo, hindi mo minamahal? It's contradicting. Very ironic. Paano masasabing mahal mo ang Diyos pero kinamumuhian mo ang mga taong minahal ng Diyos, kinamumuhian mo ang kapatid mo? And verse number 21, and this commandment have we from Him, that he who loveth God, love his brother also. Bakit? Ang sama ng ugali natin sa kapwa natin, sa kapatid natin, sa nanay natin, sa mga taong nasa piligid natin, kasi nakalimutan natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Now, ano ang totoong love response natin kay Lord sa kanyang pagmamahal? Love Him. At paano natin mapapakita? Pagmamahal natin sa kapwa. Kahit mahirap gawin. Paano mo mahamahalin yung kapitbahay mo na laging naglalagay ng basura sa harapan ng bahay mo? Diba? Paano mamahalin yung kapatid mo na walang ginawa kundi siraan ka? Paano mamahalin yung anak mo na kinalimutan ka na? Paano mamahalin yung classmate mo na sinisiraan ka sa teacher mo? Paano mo mamahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal? Pastor, ayoko mahalin yan kasi di naman nila deserve yung pagmamahal ko eh. That's the point. Kaya ngayong pag-ibig ng Diyos, yun yung ating example. Inibig niya yung hindi ka mahal-mahal. Tignan niyo sabi ng Panginoon, kung ang iibigin nyo lang din ay yung mga taong kaibig-ibig, wala kayong pinagkaiba sa mga unbeliever, sa mga hindi nananampalataya, sa mga anak ni Satanas. Bakit? Mahal lang nila yung magmamahal sila sa kanila. Parang ganito lang yan. Bibigyan kita kasi alam ko someday may kailangan ako sa'yo, kaya dapat pagbigyan kita. Wala tayong pinagkaiba sa mga hindi din nakakilala sa Panginoon. Now, I have 9 points. Okay lang ba, 9 points? Paano ba natin mamahalin yung kapwa natin? Pastor, gusto ko na lang maging kapwa. Lahat tayo kapwa. Ibig sabihin, may kapwa ka, may kapwa din, magmahalan tayo. 1 John chapter 4, verse number 7. Number 1, a spiritual love. In verse number 7, it says here, Beloved! Yan na yung una natin spiritual love. Paano natin mamahalin ang ating kapwa? Beloved! Let us love one another. Mahalin natin ng isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang mga nagmamahal and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Kung kilala mo ang Diyos, magmamahal ka sa iyong kapwa. A love that comes from God. And a love that sacrifice. Kaya nga, na-share ko sa prayer meeting, may mga situation in our life, ganito. Sorry po, wait lang. Lalo na sa mga kabataan, iniisip mo yung
Nararamdaman mo yung sitwasyon mo, kaya pipiliin mo yung choice na yan for the sake ng nararamdaman mo. Pero hindi mo naiintindihan kung anong nararamdaman ng iba. Ang gusto mo lang intindihin yung sarili mo. Pero ang hindi mo maintindihan yung kabilang party. Kaya nakakagawa tayo ng mga desisyon na mali. Sabi ng Panginoon, magmahalan tayong lahat. And then, what kind of love? Second point, mabilis lang to. A love that is unconditional. And Romans chapter 5, verse number 8. Alam natin, nabasa na ni Pastor nung nakaraan. But God commended His love toward us. Tama ba? In that while we were yet sinners, Christ died for us. Meron lang akong gustong i-share sa inyo mula sa verse na yan. Bago yung verse na yan, sa verse number 7, balik mo sa verse number 7, paano natin to iintindihin? For scarcely, for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. Ano kayang ibig sabihin nito? Para ma-appreciate mo yung verse number 8, balikan natin yung verse number 7. Sige, basahin nyo muna ng paulit-ulit. May Tagalog ba dyan, Ate Step? Wala ano? Susubukan ni Pastor Tagalogin. For scarcely for a righteous man will one die. Parang bihira daw sa isang tao ang mamatay. Yung matinong tao ang mamatay para sa ibang tao. Yet peradventure for a good man, some would even for die. Kumbaga, yung isang tao na mabait, mabuting tao, merong mamamatay para sa kanya kasi mabuti naman siya. Bihira man yon, pero may mangyayari kasi yung taong yun mabuti, mabait, may mamamatay para sa kanya. Pero bihira yon. Nagukuha natin? Kung may mamamatay man para sa isang tao na mabait, mabuti, napakabihira. Nagets natin? Good person, may mamamatay sa kanya, pero bihira. Pero pagdating ng verse number 8, hindi ka mabuti, hindi ka mabait. But God commended His love toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi ka nga mabuti, hindi ka good person, pero namatay si Jesus para sa'yo. And that is unconditional love. And that love, yun dapat din ang paiiralin natin sa kapwa natin, sa kapatid natin, sa magulang natin, at sa ating mga magkakapatid dito sa church. Meron mang sa atin na minsan magkakainisan, minsan maiinis kayo kay pastor kasi matagal ako mag-preach. Matagal ba ako mag-preach? Minsan maiinis kayo sa isa't isa, sa asawa nyo. Pero lagi nating tatandaan, unconditional love. Walang kondisyon. You just choose, you just act. Choice mo lang na mahalin siya. Sapagkat ganun din ang pinakita ng Panginoon. Is that possible? Yes, by the help of God. Next, volitional love. Love is a choice and act of the will. Kaya mamaya, mga kabataan, meron ba kayong mga bisita? Bumalik kayo. Kung mga 2 o'clock, nandito na tayo, 2:30, magsimula na tayo para medyo marami tayong mapag-usapan. Ang love, hindi lang basta kasi siya emosyon. Ito ay act of the will. Pipiliin mo. Hindi based sa nararamdaman mo, hindi based sa emosyon mo, kundi ito yung tamang gawin at dapat gawin. Volitional. When we say volitional, choice. Pagpili. So, may mga times na hindi mo gustong batiin yung asawa mo. Diba? Sa may mga asawa, amen? May mga times na gusto mong mapag-isa. Diba? Ayaw mo siyang mapatawad kasi naiwan niya yung ganto, nakalimutan niya magbayad ng ganto. Diba? Sino na dito nakapanood ng One More Chance kay Bea at kay Popoy? Brad, napanood mo na? Panoorin natin mamaya, Brad, di brother mong. Nalimutan ni Popoy magbayad ng bill, Brother Marvin eh. 'Di ba? Sabi ni Basha, ano ba naman yan? Pati pagbabayad ng bill, nakalimutan mo pa. Tapos nag-agawan sila ng Meralco bill. Kasalanan talaga no. Wala pa kasing GCash payment dati.
Away sila. Maliit na bagay, pero sa likod nun kasi, naipon-ipon na. So, para sa mga may asawa at mag-aasawa, may mga times na ayaw mo talaga siyang patawarin, batiin, pero ang pag-ibig, act of the will. You will choose. Kasi yun yung tama. Maiintindihan mo yan, brother Ro, kapag nag-asawa ka na. Mahirap din espelengin ng, sabi nga nila, pag ang babae nagkamali, huwag ka na magalit kasi siya yung magagalit eh. Pero pag nagkamali kang lalaki, hanggang gabi magagalit sa'yo. sabi nung video. Next, Hebrews chapter 13 verse number 1. Wala din Sister Steph, pero buksan natin, a continual love. Hebrews chapter 13 verse number 1. Ano pong sabi dito? All of us, let's all read all together. Ready? Read. Let brotherly love continue. Ang pagmamahalan natin biglang magkakapatid ay magpatuloy. Paano ba natin mapapakita? Alam niyo po, uulit-ulitin ko, napaka-importante ng prayer para sa isa't isa. Na pinagpe-pray natin yung bawat isa. Alam niyo yung mga, tignan niyo yung katabi ni Sister Beth. Di ba walang laman? Katabi ni Sister Gin, walang laman. Naniniwala ako dati may mga laman yan eh. May mga nakaupo dyan, pero hindi na sila nagsisimba. Alam niyo, napaka-importante ng prayers for them. Gusto natin silang bumalik, pero ang tanong, pinagpe-pray ba natin sila na bumalik? Huwag tayong magsawa na ipanalangin sa sila, kasi yun yung, dapat nga, meron tayong session para ipag-pray lang yung mga taong sa iglesia, ang tawag nila mga lamig. Sa atin, tawag natin, backslider. Sa iglesia, tawag nila lamig. Okay parang bahaw lang lamig. Parang kaning lamig May mga nakaupo dyan. Hindi na sila nagsisimba for some reason. Pero napatunayan ko through some testimonies na narinig ko, yung pagbalik nila sa church, something outside of themselves, na parang nararamdaman nilang merong nagpe-pray para sa kanila. So ipag-pray po natin sila mga kapatid. Ikalima, a Christ-like love. Nako, Ephesians chapter 5 verse number 25. Pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Kristo. Ano po yung pagmamahal ng katulad ni Kristo? Ephesians chapter 5 verse number 25. Wherefore, Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ano yung pagmamahal ni Lord? Magkasama na to, Sister Steph, yung Christ-like love, sacrificial love. Palagi ko sinasabi sa mga lalaki, di ba palaging tanong, Brother Kenji, paano ba malalaman pag siya na? Mamaya, pag-uusapan natin yun. Kaya bumalik kayo, magsama kayo ng friends. Pero isa lang lagi kong sinasabi, kapag ang lalaki, hindi pa yan kayang magsakripisyo para sa'yo. Wala yan, magbe-break pa kayo, Brother Kel. Hindi yan. Ano pa yan, puppy love pa lang, wala yan. Paano mo malalaman na siya na pag kaya mo nang mamatay para sa kanya, Brad? Brother Marvin, kaya mo na bang mamatay para sa kanya? Oo naman. Yun na talaga yun. Yun yung totoong pag-ibig. A sacrificial, Christ-like love. Kasi, ang pagpasok sa relasyon, ang end goal dapat niyan, marriage. At sa marriage, hindi yan madali. Sakripisyo, lahat ng pagsakripisyo gagawin mo. To the point na parang mamamatay ka na. Ibig sabihin, sacrificial love. Brother Gerald, kaya mo naman mamatay para sa kanya. Naku, magbe-break pa kayo niyan. Sacrificial love. Binigay ni Jesus Christ yung buhay niya para sa simbahan, para sa atin. Ito yung amazing. Hindi tayo magkakamag-anak. Kayo ba magkakapatid? Magkakaibigan lang kayo. Tayo, hindi tayo magkakakilala, hindi tayo magkakadugo.
pero pinag-isa tayo ng Panginoon. Pinagbuklod tayo ng Panginoon ng kanyang dugo. At ang nagbabind sa atin yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya naman magmahalan tayo sa isa't isa. Pag mayroong isang kapatid na struggle, tulungan natin. Struggle sa kanilang buhay, ano man ito, ipag-pray natin sila. Another one, basahin natin yung, we know sacrificial love, John 3:16. Skip po natin to. Ito, verse number 8. A similar love. Number 7, a similar love. Verse number 28 of Ephesians chapter 5. Basahin po natin lahat. Basahin lahat ng mga lalaki. Verse number 28, chapter 5 ng Ephesians. So, ready, go. Yun. Similar love. Sa Bible, makinig po tayo mabuti. Walang command ng tinatawag nating self-love. Wala kang mababasa sinabi ng Panginoon, ng mga apostol, ng mga propeta, mahalin mo ang sarili mo. Walang ganong command. Alam niyo kung bakit? Kasi, Brother Marvin, naturally sa atin, mahal na mahal mo na talaga yung sarili mo. Kaya mo nga, ngayon, meron namang extreme. Yung hindi nila mahal yung sarili nila, yun, self-ascetic. Sabihin, they destroy themselves. Nagkakat sila everything. Pero naturally, we are loving ourselves. We take care of ourselves. Gusto natin, lagi tayo nauuna. Kumbaga, mahal na talaga natin ang sarili natin. Kaya sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Anong klaseng mundo meron tayo kung lahat ng tao mamahalin nila ang kanilang kapwa gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili? Siguro sa pila, uunahin talaga natin. Kaya ito mga kapatid kung hindi ka naman senior, tatamaan ako. Kung hindi ka naman senior, hindi ka PWD, hindi ka din buntis, huwag kang pumila sa pila ng mga priority lane. Amen. Tsaka kung may fake ID ka, mag-repent ka na. Isuko mo na yun sa Panginoon. Kasi pang-iinsulto yan sa mga totoong PWD. Ay, yung sobrang labo ng, pag tinanggal mo yung salamin mo, at hindi mo na mabuhay hindi ko na kaya mabuhay ng walang salamin, o wala ka na talaga. Ako, pag wala tong salamin ko, tingin ko lang sa inyo, parang mga lollipop. Mga lollipop na mga nakatayo. As in, kahit dito sa harapan, hindi ko na makita yung itsura nyo. Blurred ng lahat. Kaso, yung degree dapat ng salamin, kanang 1,000 na ganun, para maging PWD ka. Yung ibig sabihin, minsan, masyado nating mahal yung sarili natin. Anong tawag natin sa mga sa mga crew, pag ikaw ay nasa Jollibee, nasa McDo, mga fast food restaurant, dapat i-address pa rin natin silang ate, kuya, ma'am, sir. Wag hoy. Kasi pare-parehas lang din tayong tao. Wag mong i-look down yung iba kasi mas matalino ka. Yan ay spirit of elitism. Wag mo silang mamaliitin kasi, kaya ko ayoko nung salitang lang I don't like that word when it comes to profession. Anong trabaho ng nanay mo? Labandera lang. Ang trabaho ng tatay mo, basurero lang. Aba, yung basurero sa amin, sa namin, sa Kainta, hindi basta-basta mga basurero doon. Mahirap, di ba, government employee, Brother Bride? Si Brother Bride. Mahirap makapasok kahit basurero. Kasi nag-work ka sa government. Kaya, ang ibig kong sabihin, pagdating sa estado ng buhay, sa profesyon, o kung ano man, huwag tayong gagamit ng mga degrading words, ng mga lang. Kasi sa Diyos, lahat tayo pantay-pantay. A similar love. Second to the last, we know John 3:16, a giving love. Ang sabi nga nila, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. You can give without love, but you cannot love without giving. Pwede kang pagbibigay sa Panginoon. Kaya, ang salita ng Panginoon, pinalalahanan tayo yung manumbalik yung pagmamahal natin sa Kanya.
gusto natin ng revival, alalahanin natin yung love natin sa Panginoon. And then we will burn again and then we will do something for God. Revival is love issue. It is heart issue. Love issue for the Lord. Giving to the Lord. Sacrificing for the Lord. So sa atin, ano ba ang kaya nating ibigay sa Panginoon? Kaya mga young people, ano kaya niyong ibigay sa Panginoon? Pastor, wala pa naman akong pera kaya di pa ako mag-offering. No, I'm not talking about that. Hindi lang pera ang maibibigay niyo sa simbahan. Ano mabibigay niyo? Yung inyong lakas, yung inyong talent. Pag sinabi ni Pastor, this Saturday meron tayong general cleaning. Pumunta ka. Maganda yung sinabi ni Pastor Humanga ako sa kanya noon Pag wala ka daw talent sa church, wala kang gift, hindi ka marunong kumanta, wala kang lahat. Kahit ano, wala kang alam gawin. Pati nga pagwawalis siguro, hindi mo alam Wala kang skill sa lahat. Alam mo, maging maaga ka sa church. Pag maaga ka sa church, may encourage mo yung pastor mo. Oo nga naman, pag nakakakita ako ng mga Christians na maaga, kahit hindi dito, ang aga na lang magsimba, ay grabe na-encourage ako. Kaya, kayo wala yung mga talent. Maaga kayo sa linggo, Sa atin, mga young pro, mga working, every time na merong soul winning, may gagawin sa church, you cannot go, meron kang laging part. You can pray, you can support through your finances. Nagsimula tayo ng kids ministry. 'Di ba? In-explain ko sa mga kapatid na ang focus niyan, kahit ilang bata lang yan, 3, 2, 4, dapat maging faithful muna tayo. Kung yung 4, 3, 10 na bata hindi natin kayang hawakan, paano pa kaya yung maraming bata? And then, sa atin, anong participation natin? Kung hindi mo kayang pumunta, hindi ka makakapagluto, palagi kang merong participation. Ano? Meron kang time? Wala. Meron kang talent? Wala. Pero meron kang pera? Meron, pastor. Yun, magbigay ka. Amen? Yun. Yung 100 mo, malaking tulong para sa Panginoon. And then last but napakahirap. A forgiving love. 1 Peter chapter 4 verse number 8. Ang tunay ng pagmamahal ay nagpapatawad. Ang sabi ni Apostle Pedro, verse number 8. And above all things, have fervent charity among yourselves. For charity, for love shall cover it the multitude of sins. Kaya nga pag hirap mong patawarin ang mahal mo sa buhay, ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng pagmamahal para sa Kanya. Mula noon hanggang ngayon, ang prayer ko, kasi ang love, nagpa-fluctuate yan. Yung emotions, yung feelings, nagbabago-bago yan. Yung parang aparato, gumaganong-ganon. Ang prayer ko, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ko mahal ang aking asawa, bigyan niyo po ko ng maraming pagmamahal. Kasi hindi mo siya mapapatawad pag wala kang pagmamahal. Love answereth all things, mga kapatid. Revival, your love for God. Good music, love for God. Good marriage, love for God. And look at this. Sa Bible, isang beses lang yung instruction sa marriage. Why? Walang masyadong sabi patungkol sa instruction sa marriage na sabi yun lang, Ephesians. Anong marami sa Bible? Love, your love for God. Ang sabi ng Bible, yung what is the greatest commandment? Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. Bakit? Kasi pag mahal mo ang Diyos, magre-reflect ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, at yung pagmamahal sa tao, magre-reflect yan. Triangle yan. So pray, manalangin tayo sa Panginoon na once again, mag-burn yung love natin sa Panginoon. Magsasanga-sanga yan sa every area ng ating buhay. At yan ang response natin sa pagmamahal natin sa Diyos. We love others. Now, the question is this. Pastor, it's hard to forgive. Pastor, it's hard to show this.
Pastor, I don't like to. Balikan natin yung mga verses. At ipag-pray natin yung sarili natin. Panginoon, nawa ang pagmamahal ko sa iyo ay palaging mag-igting, mag-apoy, at magre-reflect yan sa everyday ng ating buhay. Nawa mga kapatid, tayo ay na-bless na mensahe ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, the heart of the problem is the problem of the heart. Every area of our life, Lord, ay meron po kaming issue when it comes to love. Sapagkat nakalimutan po namin yung pagmamahal namin sa inyo. Kaya naman, nahirapan din po kaming mahalin ng aming pamilya, kaibigan, aming kapwa. Ganon din sa gawain. Kaya Ama, panalangin po namin na muli pong pagdingasin nyo, pag-initin nyo. Bigyan nyo puli ng apoy ang pagmamahal namin po sa inyo upang makita ito sa bawat area ng aming buhay. Matuto kami magpatawad, matuto kami magbigay, matuto kami magsakripisyo, matuto kami umunawa, matuto kami mag-adjust, matuto po kami maglingkod sa inyo. Lord, marami man po sa amin, nalimutan po ang aming first love. Our first true love, which is you, through your Son, our Lord Jesus Christ. Kayo po ang unang nagmahal sa amin. Kaya po minamahal namin kayo. Ngunit maraming pagkakataon, kami po ay nakakalimot. And once again, we're praying for revival. We're praying for this ignite. Thank you, Father. Mga kapatid ko sa Panginoon, God is talking to you right now, and He's telling you, He's saying to you, my son, you forget me, nakalimutan mo ako, and this is the time you remember me again. Once again, renew your love sa Panginoon. And that's the issue. Palagi tayo nakatingin sa sarili natin, hindi tayo tumitingin sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin at yung pagdakilang pagmamahal na ginawa niya sa atin. If that is your heart desire, your prayer, why not come forward and say to the Lord, Lord, here I am. Please. Ang Holy Spirit po nawa ang laging mag-rebuke sa akin. And kung mayroon po tayong mga prayer request, may mga kahinaan, may mga renewal ng mga commitment, hindi mo naiintindihan yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo, just come to the Lord and talk to Him. And let's have a private moment sa ating Panginoon. Maraming Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa worship service na ito na kami po inyong ibinless. Salamat po sa inyo pong kausap sa amin at sa inyo pong salita. Madalangin po namin na ng bawat kapatid po na naririto, ganoon din po sa mga wala. Patuloy niyo po kaming pagpalain. Meron po may mga sakit, mga kamag-anak din namin na may mga sakit. Pagalingin niyo po sila at gamitin niyo rin po ang mga pagkakataon na yon upang sila po ay manumbalik sa inyo. Gamitin niyo po kami upang ipakita ang pagmamahal niyo sa kanila. Dalahin ko po, Ama, sa bawat mga bata na naririto, mga anak ng mga kapatiran, sila po ay mag-excel, ma-raise po as good Christian, at i-bless niyo po sila sa kanilang pag-aaral. Mga young people, dalangin po namin na maging tutok, maging tapat po kami na makapagturo, sila po ay lumago sa inyo pong salita. Sa mga working, palagi niyo po silang bigyan ng motivation that they're doing that, they're working
because of you, for your glory. Sa mga nanay, tatay na palagi pong nagtatrabaho, nag-aasikaso sa kanila pong pang-araw-araw na gawain, bigyan niyo po sila ng patience, bigyan niyo po sila ng kalakasan, spiritually and physically. Ma'am, marami po kaming mga projects for our church building. I-provide niyo po lahat ng mga pangailangan sa mga ministries at yung mga amin pong mga gawain ay i-bless niyo po. Sa amin pong fellowship, sa mga young people, i-bless niyo po ito. Madalangin din po namin na ang iglesyang ito ay patuloy na makapag-produce ng mga missionaries, ng mga church, at makapag-support po sa foreign mission, local missions. Dalangin ko po yung mga kapatid namin na nasa ibang lugar, mga OFWs. Ingatan niyo po sila, gabayan, at sa kanilang pong pangungulila, i-comfort niyo po sila palagi. Dalangin ko po sa mga kapatid namin this week na palagi nagmamaneho, maulan Lord, ingatan, gabayan niyo po sila. At nawa po, sama-sama po kaming maglingkod sa inyo hanggang kunin niyo po kami, hanggang bumalik po ang inyong anak na si Jesus upang isama po kami sa inyo pong presensya. Bigyan niyo po kami ng kaligayahan, kasiyahan sa aming pong paglilingkod. At tulungan niyo po ang magkakapatid, nagmamahalan sa bawat isa, magkaroon ng pagkakaisa. At ito po aming sinasamo, pinasinamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. And all the people will say, Amen. Let's sing, Jesus loves me, this I know. Jesus, ready, sing. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Praise the Lord. Kunting announcement po, mga kapatid. Mamaya, mga young people, bumalik kayo. After lunch, 2:30 or 3 o'clock, mag-start po tayo. At pag-pray natin na maging maayos ang ating fellowship. At next week, si Brother Bryle po ang ating mag-Sunday school. And then, first week, si Brother Ryan ang sa Sunday school. At ang ating pong prayer meeting ay Friday night online. At ano pa po, pag-pray po natin palagi yung ating mga gawain. Tsaka naman, sa group chat, hindi natin kailangan mag-reply sa mga announcement. Ang kailangan lang ni Pastor Hart. It means acknowledge Pastor Hart. Masaya po ba tayo mga kapatid? Amen? Amen. Tapos na po ang ating panunumbahan. God bless us all. Tayo po ay magbatian sa bawat isa. Praise the Lord.